Okay? Bago ko ipakilala sa inyo ang nanayang officiating minister na siyang bibigkas ng pahayag sa kasal, atin mo nang sama-sama awitin ang song number 87. Ngayon naman, ating mapapakinggan ang inihandang paksa ng ating manayang officiating minister na si Brother Jose Carandang. At ibigkasin niya sa atin ang kanyang pahayag may kinalaman sa kasal. Brother Carandang. At last, inayos mo yung sasambitin ng dalawa sa wakas. Dumating na ang oras na pinakahihintayin itong dalawa. At katulad ng binanggit ng ating chairman, ito ang pinakamasayang araw o pangalawang beses na dapat na pinakamasaya sa inyong araw. Ang una, nung iaalay din ninyo ang inyong buhay kay Jehovah sa pamagitan ng bautismo na sinaksihan din ng napakarami nating mga kapatid. So ngayon, narito tayo, kasama ninyo ang inyong mga magulang, mga kamag-anakan, mga kaibigan, kanyayahan. Narito tayo para makigalak sa inyong pag-iisang dibdib ngayong hapon. Tunay na ang pag-aasawa, masasabi natin, Danny and Jean, na ito isang kaloob ng Diyos na Jehovah. Ano? Isang regalo sa inyo. At ang layunin niya ay masiyahan kayo at maligayahan sa pinasok nyo ngayon bilang mag-asawa. Mamaya, pag nakasal kayo, mag-asawa na kayo. Okay. Bagaman medyo nakikita natin, hindi nyo kita, seryoso si Jane, pero siguro man laging natatawa, nakangiti si Danny B. Pero again man, talagang nadadama din natin. Ano? Nandun din yung kaligayahan niya. Ngayon, bakit dapat na maging maligaya kayo, masaya? Kasi unang-una, Danny and Jane, ang Diyos natin ay isang Diyos na maligaya. Isang Diyos na masaya. Kaya ang ganitong kasalan, tandaan ninyo mga kapatid, lalo na kayong dalawa, ito ay isang institusyon. Isang institusyon na ang Diyos na Jehovah ang nagpasimula nito. Okay? At ibig sabihin, sagrado. Sagrado yung ugnayan ninyong dalawa. Kaya dahil dito, nais ng Diyos na Jehovah na yung pagsasama ninyo bilang mag-asawa, nais niya na talagang kayo ay maging masaya at maligaya at matatag ito. Dahil ayaw ni Jehovah na
ito masisira ng away, si Satanas at Diablo. Sa totoo lang, ayaw ni Satanas na kayo maging maligaya. Ngayon, ang gusto ni Jehovah, pagpapasimula ng inyong buhay may asawa, gusto niya na kayo ay maging maligaya. Maligaya, masaya, at maging nagagalak sa pagsasama bilang mag-asawa. Ngayon, ang inyong pagsasama bilang mag-asawa, dapat na ito isang ibig sabihin, panghabang buhay. Ano? Hindi natin ito itutulad sa halimbawa sa isang pelikula na napapanood natin at isang babae at isang lalaki magliligawan, tapos sinagot ng babae, si lalaki, iaayos ang kasal, pag nakasal, mag-asawa. Yun ay pasimula lang ng inyong buhay bilang mag-asawa. Hindi natin ito itutulad sa mga nakikita natin sa ngayon, ano? Na kakasal ng panahon lang, wala pang, hindi nagtatagal, naghihiwalay na. Ano? Pero ayaw ng Diyos na Jehovah. Habang buhay na pagsasama, kailangan, Danny, Jen, na meron kayong isang matatag na pundasyon. Ano? Sa pasimula pa, kailangan na magkaroon kayo ng isang matatag na pundasyon o isang magandang pasimula ng inyong pagsasama upang tumagal ang inyong pagsasama, ano? At maging kasiyasiya ito sa inyong dalawa. Kaya ngayon, pag-usapan lang natin, ano, ang ilang mga tagubilin sa inyo ng Diyos na Jehovah mula sa Bible kung paano kaya magiging marangal katulad ng inyong nandito sa 13:4. So, paano kaya magiging marangal ang pagsasama ninyong dalawa? Ang pag-usapan natin, katulad ng nabanggit, ito yung mga tagubilin ng Diyos na Jehovah. Ang pag-asawang ito ay masasabi natin na ito isang paglalaan ng Diyos na Jehovah. Kagaya ng binanggit ko, regalo sa inyo ng Diyos na Jehovah at inilaan ito ukol sa walang hanggang kapakinabangan at kaligayahan ninyo bilang makalupang mga anak. Kasama na kayong dalawa talaga dito. Ano? Kaya nais ni Jehovah na inyong pagsasama maging marangal. Ang tanong, mga kapatid, ano kaya ang kahulugan ng pagiging marangal? Maging marangal. Ano? Ibig sabihin nito ay sa ano? Kapag sinasabing marangal ang isang bagay, ito'y napakahalaga. Tandaan ninyo yan. At yan mismo ang tingin ni Jehovah sa pag-aasawa. Isang bagay na napakahalaga. Ano? Subalit ang tanong, paano niyo magagawa ng inyong pagsasama ay maging marangal, nagtatagal sa pag-ibig at kaligayahan? Ngayon, pakisuyo, kunin ninyo ang inyong Bible at tingnan natin ang napakagandang paalaala o payo ng Diyos na Jehovah at tingnan natin kung ano ang magiging resulta kapag ka ang isa ay patuloy na sumusunod sa mga tagubilin ng Diyos na Jehovah. Tagalog ba yung Bible, no? Dali? Tingnan. Pakisuyong buksan ninyo dito sa buhay. Aklat ng Genesis 3:23. At nais ko na ikaw muna, Dani, ang bumasa nito. 3:23. 2:23. Ganito ang sinasabi. Sa wakas ay buto ng aking mga buto. Ano? Noong makita ni Adan, si Eva na papalapit sa kanya bilang regalo ng Diyos. Anong sabi ni Adan? Para sa isang makatang bumigkas, sabi niya, ito sa wakas ay buto ng aking mga buto at laman ng aking laman. Anong ipinapakita noon? Pinapakita rito na doon yung pagbibigay galang ni Adan sa kanyang asawa, pagbibigay ng dangal o karangalan. Kasi sila sakdal noon. Patuloy silang sumusunod sa Diyos natin. Kumusta? Noong ihinto nila ang pagsunod kay Jehovah. Pakisuyo, dito naman sa kabilang chapter, dito sa 3:12. At ang lalaki ay nagsabi, ang babae na binigay mo upang maging kasama ko, siya ang nagbigay sa akin ng bunga mula sa punong kahoy, kung kaya ako kumain. Ayan. Nung kastiguhin na ni Jehovah, si Adan, after na sila makakain, anong napansin mo? Anong sabi ni Adan?
Yung primero, ito'y buto ng aking mga buto at laman ng aking laman. Pero nung magkasala sila, huminto na sila sa na nawala kina Adan. Nawala na yung dangal. Wala na yung pagrespeto sa kanyang asawa. Babaeng ito. Di ba? So, pinapakita na nawala yung pagrespeto. Bakit? Inihinto nila ang pagsunod sa mataas na pamantayan na ibigay ng Diyos, may kinalaman sa taas. Sisikap silang pareho na mamuhay ayon sa simulain ng salita ng Diyos. So, yan ang sikreto. Huwag ninyong iwawala ang Diyos na Jehovah sa inyong pagsasama. Isa pa, alam ng Diyos na Jehovah kung anong kailangan ninyong dalawa para magtagumpay. At sa gayon, inilaan niya yun para sa atin, lalo na sa inyong dalawa. Kaya yun yung pagkalima at pagsunod sa patnubay na ibinibigay ni Jehovah, yun ang aakay sa inyo sa isang maligayang pagsasama. At para mangyari ito, siyempre kailangan malinaw sa inyo, sa bawat isa sa inyo, ang papel na dapat gampanan ninyo sa loob ng tahanan. Iba na ngayon, ang magiging buhay ninyong dalawa. Tulad halimbawa, Daniel, kung sasakay ka ng motorsiklo, sige lang yun, okay lang, pwedeng bara-barang takbo, pero kabitan mo na sa ka, pagkatapos may pasahero ka na, dapat iba na. Dapat magiging maingat ka na. Siya ngayon ang magiging pasahero mo doon, sa sidecar mo, pagka nangyari yun. Kaya ibig sabihin, kailangan mayroong mga pagbabago na magaganap sa inyong dalawa, lalo na sa iyo bilang asawang lalaki. So sa oras na ito, meron lang tayong ilang teksto na direpasuhin, Dani. Tanong ko na alam na naman ninyo ito, Hindi na natin masyadong kahahabaan kung ano ang mga papel na dapat mong gampanan para sa isang matagumpay at matatag at nananatili pa sa sama. Okay, pakisuyo, buksan muli ang iyong Bible dito sa Efeso. Alam mo na ba ito? Anong chapter yun, Dani? Oo, dito tayo sa Efeso chapter 5. Okay. At ito yung payo, lalo na sa mga lalaki. Kagaya mo, Babasahin natin sa versikulo 25, 28, 29, and 33. Okay, makisuyo. Yun munang 25. Kung paano inibigin ng Kristo kung ito ang ibinigay ang kanyang sarili upang dito. Sa 28, sa ganitong paraan, dapat ibigin ng mga asawang lalaki ang kanilang asawang babae na gaya ng sa kanilang sarili ng mga katawan. Siya na umiibig sa kanyang asawang babae ay umiibig sa kanyang sarili. 33. Gayun pa man, ibigin din ng bawat isa sa inyo ang kanya-kanyang asawang babae gaya ng ginagawa niya sa kanyang sarili. Sa kabilang dako naman, ang asawang babae ay dapat na magkaroon ng matinding paggalang sa kanyang asawang lalaki. Okay. Ano ang napansin mo, Dani, dyan? Sa payong yan, apostol, si Pablo. Anong ipinayo sa iyo, RKG? Dapat na ibigin. Napansin mo ba kung ilang ulit na binanggit yung salitang pag-ibig? Oo, 6, halos anim na ulit. Ngayon, bakit kaya ipinakadi ni Apostol Pablo ang salitang pag-ibig? Ito ang dahilan. Kapag taglay ninyo ang pag-ibig, lalo na ng mga asawang lalaki, ito ngayon ang nahadlag sa pagkagalit ng isa. Pag-ibig. Sabi dyan, yun ang nahadlag para magalit o mamuhi sa kanyang kapwa. So, maiiwasan ang problema ng mag-asawa kapag lagi na taglay-taglay ninyo yung pangunahing bahagi ng banal na espiritu, yun yung pag-ibig. At sabi ng kasulatan sa 1 Pedro 4:8, para mapanatili natin ang pag-ibig, yun ang ating itatakip sa mga maliliit na pagkakamali ng ating